According kay Olivia, thank you po sa info. Paano po kung may connecting flight to a different plane? Which flight number or airline po ang gagamitin? According naman kay user MP8, hi po sir, makakalusot po ba ako sa immigration kung magiging honest ako na ang source of income ko ay isang joyride driver or rider kasi yung GF ko naman ang mag-sponsor sa akin as in siya lahat gagastos. Pag halimbawa ako mismo nakahanap ng work ko and may remaining payments pa ako from them na financial assistance na 6 months, babayaran pa rin ba ng Hello Work yung remaining na dapat tatanggapin ko sa kanila as lump sum? And ngayon, nandito tayo para sagutin yung ibang mga questions ng mga kababayan natin na may planong magbiyahe papunta dito sa Japan. Tingnan natin kung ano yung mga inquiries na nare-receive ko sa YouTube channel at sa Facebook. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And may mga questions dito na baka hindi ko masagutan on the spot kasi hindi ko talaga alam kung anong sagot. According kay Olivia, thank you po sa info. Paano po kung may connecting flight to a different plane? Which flight number or airline po ang gagamitin? Paano po kung may connecting flight to a different plane? So, sa e-travel, yung ilalagay mo doon is yung let's say yung disembark diba darating ka dito sa Japan. So yung pinaka huling latest na flight na pagbababaan mo dito, let's say halimbawa galing kang Philippines tapos bababa ka ng Tokyo and then may connecting flight ka to sa Narita to Haneda, ganun. So ang pipiliin mo doon yung pinaka huli, okay, yung huling sasakyan mo. So ayun, connecting flight to a different plane, which flight number or airline po. Actually sa ngayon naman na doesn't matter naman na hindi na sila ganun ka-strict. So gamitin mo na lang yung latest, okay, kung saan yung pinaka-final na connecting flight mo papunta doon, let's say sa US, yun na lang sundin. Ording naman kay user MP8, hi po sir, makakalusot po ba ako sa immigration kung magiging honest ako na ang source of income ko ay isang joyride driver or rider kasi yung GF ko naman ang mag-sponsor sa akin as in siya lahat gagastos? Medyo mahirap sagutin yung tanong mo, no? Mas maganda siguro kung magkakaroon ka ng document na affidavit of support galing sa girlfriend mo dito sa Japan para makita ng immigration na yung girlfriend mo ang sponsor, ang guarantor. Kesa let's say, kasi pag sinabi mo kasing source of income, dapat meron kang business permit, meron kang mapapakita na stable income. Kailangan ng stable income. Para sa akin or do sa mga do sa pagkakaalam ko, kapag hindi stable, mas mahirap kumuha ng visa. Kasi doon nila titignan, dito nila tinitignan kung may capable ka bang mag-finance ng tour mo dito sa Japan. Sobrang mahal po kasi talaga ng mga bilihin dito. At let's say, yun din nga, kailangan ng insurance. Lalo na nung pandemic, kailangan talaga ng insurance. Pero yun na nga, kung mag-a-apply ka as tourist at kung susuportahan ka naman ng GF mo, magpa-file ka or mag-apply ka ng acquaintance. Yung tourist, yung visa as yung acquaintance na type of visa. Kasi meron dibang as a tourist, merong visiting relatives. Ayun, yung tourist na merong sponsor like yun nga, acquaintances, yun ang i-apply mo. Tapos sabihin mo sa GF mo, ito yung mga requirements. So, ano ba yung mga requirements? Magandang natin, pag-usapan natin yung requirements sa pag-apply ng visa. Ito, punta tayo dito sa website ng Embassy of Japan in the Philippines, and kung gusto nyo mag-apply for tourist and yung acquaintance na type of visa, ito, nandito siya sa baba. Saan na yun? Visiting friends or distant relatives. So yung acquaintance ay nagfo-fall din siya sa visiting friends. Okay, so pag kinlik natin yan, ito yung mga requirements. Sabihin mo sa GF mo, as inviter, siya ang inviter, di ba? Siya ang guarantor. Kailangan niya mag-provide nitong mga to. Invitation letter galing sa GF mo. Yan, invitation letter na nagdi-describe ng relationship between you and the inviter in detail. So, kailangan mo ng mga proof dyan. Lalo na't hindi kayo magkamag-anak, kailangan makita ng immigration na marami kayong
proof like messages, pictures, email, conversation, message, ayun, mga ganun. Then, itinerary in Japan, si inviter din, yung girlfriend mo rin ang sasagot or gagawa. Resident certificate, yun. Dito nakatira ang GF mo, meron yan. Makakakuha siya niyan sa City Hall, yung Juminhyo. And dapat nakalagay daw doon lahat ng household members na kasama ng iyong GF. Yun nga, kasama ng iyong GF dito sa Japan. Then, magsasubmit din daw siya ng photocopy ng kanyang residence card and yung inyong, ito nga, proof of relationship. If you are friends, submit photos, emails, receipt of remittance or parcel, photocopy of passport, including stamps of friends' country, and others. If you are relatives beyond the 3rd degree, submit birth certificate, marriage certificate, or kosekitohon. Ayan. So, kung pasok ka dyan, ayan, yan yung mga dapat i-prepare ninyong dalawa. Then, ito ang pinakamahalaga din. Guarantee letter galing sa girlfriend mo. Kung siya ang mag-shoulder lahat ng expenses mo. Guarantee letter. Then, one of the latest following documents. Income certificate or yung Shotoku Shomeisho. Kailangan niya mag-provide nun. Tax certificate, Nozei Shomeisho. It must include description of the total amount of income. Yung annual income niya dapat daw nakalagay doon. Madali lang naman kuhanin to. Sa City Hall mo lang naman kukuhanin lahat yan. Yung girlfriend mo. So sabi niya, photocopy of final tax return. Kung meron siya nito, Kakutei Shin Kokusho. Yan, kailangan niya rin mag-submit. So itong tatlo. And then, yung bank certificate or yung Zandaka Shomeisho. Kailangan niya mag-provide. Ayan, so next question kay May. May na lang, ang haba. Pag halimbawa ako mismo nakahanap ng work ko and may remaining payments pa ako from them na financial assistance na 6 months, babayaran pa rin ba ng Hello Work yung remaining na dapat tatanggapin ko sa kanila as lump sum? Okay, so nag-avail ka ng unemployment insurance sa Japan tapos wala pang 6 months. During that 6 months, nagkaroon ka ng financial assistance kasi yun nga yung purpose ng unemployment insurance, di ba? Pero within that 6 months, ay nakahanap ka na ng trabaho. So, ano ang mangyayari? Matatanggap mo pa ba yung remaining? Well, kung ano yung naka-stipulate doon sa amount na matatanggap mo yun. Kumbaga, meron silang ipapakita sa'yo ng mga dates kung magkano yung marireceive mo sa buwan na yun. Okay, pero kailangan i-report mo yun sa kanila, sa Hello Work, na meron ka ng trabaho. Okay, so hindi ko na maalala before kasi nagkaroon din kami ng nag-unemployment insurance din kami. Pumunta rin kami sa Hello Work at nag-ask din kami ng financial assistance dyan. So nangyari din yan sa amin. Hindi ko na nga matandaan kung natapos ko. I think natapos ko yun. Yung kung magkano yung amount na sinabi nila na matatanggap ko, buo ko naman natanggap yun hanggang dun sa last month na napag-usapan. Ayan. So, I hope nakatulong yung saglitang natin pag-respond sa mga questions. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube and dito nag-follow sa Facebook, yan, mag-follow ka na. And like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na or mag-follow para updated ka sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. At sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan, puntahan nyo ang aming YouTube homepage at i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!